Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. From the past weeks na mga propagation ko ng bougainvillea cuttings, ang dami ko na palang napaugat at napabuhay ng hindi ko namamalayan. Kaya naman for today's episode ay mag-harvest tayo ng mga buhay at may mga ugat ng bougainvillea cutting through the ICU method. These are the boogies na napropagate ko and let's see kung ilan ang makukuha natin today. And by the way, some of them ay na-feature ko na kasi nagkaroon ako ng update video ng mga steps na ginawa ko. And some of the techniques and step na nagawa ko ay yung gumamit ako ng sibuyas as rooting agent para mas mabilis na maglabas ng ugat yung mga cuttings, which is very effective naman. And yung other one naman was the comparison ng iba't ibang potting mix, which are pure coco peat, pure carbonized rice hull, pure garden soil, and the combination of the three. So far, so good naman kasi lahat naman ay nabuhay gamit ang iba't ibang potting mix, pero hindi nga lang sabay-sabay but eventually nabuhay naman lahat. So regardless kung anong potting mix mo pala, as long as tama yung ginawa mo is mabubuhay ang mga cuttings. But i-recommend ko yung combination ng tatlo. Why? Kasi mahirap maghanap ng coco peat or yung pure na coco peat lang, or yung pure na carbonized rice hull lang, or even yung bulok na ipa ng palay. And mas matipid na din pag yung combination ng tatlo ang gagamitin. Most of the cuttings na tinanim ko dito ay mga talbos. And I have a video kung paano ako nagtanim ng mga talbos ng bougainvillea. And based sa naging experience ko and experiment ko, mas maganda na magtanim ng talbos ng bougainvillea kaysa sa pinakasangan mismo. And mind you guys, mas mabilis mag-ugat ang mga talbos at mas mabilis silang mabuhay. In a matter of 2 weeks, magkakaugat na ang mga ito, unlike sa sanga talaga na aabot pa ng 3 weeks or even 1 month. Ganon siya katagal, kaya kung gusto nyo ng mabilis, talbos ang itanim nyo, it is proven effective and legit talaga. So far, so good din yung mga nabuhay na mga bougainvillea cuttings, kaya madami-dami din itong irerepat ko sa mga susunod na araw. At may mangilan-ngilan din namang hindi pa nagkakaugat, but most of them ay yung itinanim ko na mga variegated leaves na varieties. Last time kasi, nagtry ako mag-propagate ng variegated varieties and lahat ay variegated talaga yon. And matry ko lang kung gaano ba katagal sila magkakaroon ng leaves at saka ng mga ugat. Yung mga usual kasing itinanim ko ay puro green leaf varieties na mabilis lang na magkaugat, lalong-lalo na pag talbos ito. Maganda kasi ang mga variegated na dahon, lalong-lalo na pag nag-flower sila. And maganda na sila as is kahit na wala pa silang flower talaga. Kaya one of the boogies na kinukulik ko now is the variegated leaves and yung golden leaves. Ang ganda kasi nila. Diba? Nakailang ulit na ako yung ganda, pero promise, maganda nga talaga sila. And itong mga golden leaves naman ay ang ganda din nito at parang mabilis lang din sila mabuhay kasi nag-try na din ako magtanim ng golden kayata magenta, lahat naman nabuhay. Siguro parang green leaf lang din sila na hindi maselan. And itong mga golden varieties na ito ay mas lalong gumaganda pagbabad sa araw kasi mas naglalabas sila ng pagkadilaw na dahon. Yung mga ibang cups na na-harvest natin ay may iba doon. Yung mga ugat ay sobrang dami na and medyo nagiging matured na or matured na talaga, which is a good sign na ready na sila for repotting. And yung iba naman ay nagsisimula pa lang dahil puti pa yung mga ugat, though yung iba ay madami na at may mangilan-ngilan lang na konti lang yung ugat, pero harvest na din natin. And itong batch na ito siguro ang pinakamarami akong na-harvest na mga propagated cuttings, and for sure magtatagal na naman ako sa repotting nito.
At bago tayo magpatuloy and habang nag-harvest ako ng mga rooted bougainvillea and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea harvesting ng mga propagated cuttings. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. May mga na-harvest akong yung ibang dahon ay nabubulok na dahil sobrang tagal na din nilang naka-ICU. Ganyan ang nangyayari pag pinatagal nyo na naka-ICU mga cuttings, kaya mainam na huwag patagalin at irepatagad sila para hindi sila mabulok. May times kasi na pag nakakaligtaan mo mamamatay na lang dahil nabulok na pala yung dahon at yung pinaka-stem niya. And if irerepat nyo naman na, better na tanggalin nyo yung mga bulok na dahon para hindi na makahawa sa mga magaganda at maayos pang dahon. After kong mag-harvest, nakahiwalay na yung mga may ugat at wala pang mga ugat para maibalik ko sila sa kanilang tray dahil mag-aantay pa tayo ng mga ilang araw or weeks para magkaugat sila. And yung mga may ugat na, ililipat ko naman na sila sa area kung saan ko sila ireripat, which is sa next episode na natin ito. Kaya abangan nyo yun guys, and madami-dami itong ireripat ko. And yes, lahat yan ay aking ireripat para minsanan na trabaho lang kasi mahaba-haba ang proseso ang gagawin natin from the time na mareripat natin sila. Tapos pala, may mga ilan sa inyo na viewers and subscribers ko na asking kung ano nga ba yung gamit kong plastic na cover. And to answer that question, honestly, I don't know. Kasi walang label sa plastic and manipis itong plastic na ito kaya hindi ko siya mai-recommend, but pwede na din gamitin kasi useful din naman. Naging useful naman dahil naging successful naman yung mga cuttings ko. I am looking na din ng makapal na plastic and hindi pa lang ako nakakahanap. Also, itong plastic cups naman na gamit ko ay walang butas. And yung size naman nito is medium size lang, which is okay na sa mga cuttings na tinatanim ko. Dahil minsan nakadepende din kasi sa cuttings na itatanim nyo sa plastic cups na gagamitin. Kasi hindi naman pwede na malaki yung cups tapos ang liit-liit ng cuttings and vice versa. And if magtataka naman kayo, why pala walang butas yung plastic cup? Hindi ba ito nabubulok or hindi ba nabubulok yung cuttings? The answer is no, as long as maganda yung pagkakagawa mo ng or pagkakaprepare mo ng potting mix. And sa potting mix naman, na preparation, gumamit ako ng carbonized rice hull, coco peat, bulok na ipa ng palay, and garden soil. Pwedeng equal yung distribution ng mga yan and mix-mix mo lang tapos lagyan ng paunti-unting water until makuha mo yung tamang consistency. And when I say tamang consistency, dapat pag pinaga mo using your kamao, magpo-form ito na parang dumplings and walang water na lalabas. Ganun lang siya kadali. And to conclude sa ating episode today, natuwa ko kasi ang daming nabuhay at madaming magbibigay saya once ma-reach nila yung flowering stage sa next blooming season or flowering season. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe. Stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!